Annyeonghaseyo, Yorobun. This is Anthony Gersoniba, vlogger South Korea. So ngayon guys, ito na yung episode number 2 ng My Secret Hack for Faster Learner. Okay? So, in this lesson guys, ang pattern number 2 natin ay noun, ul, rule, mogo, bun, jogi, isoyo. So, ang ibig sabihin niya sa English ay have you tried eating a noun? Okay? Sa Tagalog naman, nasubukan or nakakain ka na ba ng yung mga noun na pagkain? Okay? So, ang meaning na to guys ay experience or kyonghom. Ang kyonghom ay experience ang meaning. So, ang pinaka-meaning ng grammar na to ay na-experience or naranasan mo na ba? Okay? So, naranasan mo na bang kumain ng ganito? Naranasan mo na bang kumain ng ganon? So, ganun yung ibig sabihin niya. So, kapag ganun ang sasabihin natin, ito ang gagamitin nating grammar. Okay? So, ito yung sample sentences natin. So, bulgogi를 먹어본 적이 있어요? Okay? bulgogi를 먹어본 적이 있어요? Okay? So, ibig sabihin natin sa Tagalog, nasubukan mo na bang kumain ng bulgogi? Or naranasan mo na ba or nakakain ka na ba ng bulgogi? So, ganun yung ibig sabihin niya guys. So, number 2, bibimbap을 먹어본 적이 있어요? Okay? bibimbap을 먹어본 적이 있어요? Okay? So, nasubukan mo na bang kumain ng bibimbap? Or nakakain ka na ba ng bibimbap? So, yun yung ibig sabihin niya. Number 3, 떡볶이를 먹어본 적이 있어요? So, 떡볶이를 먹어본 적이 있어요? Nasubukan mo na bang kumain ng tteokbokki? Okay, so yung tteokbokki guys ay rice cake to. Okay, so ito yung mga pagkain ng Korean. Okay, Korean foods po ito. Number 4, kimchi. 김치를 먹어본 적이 있어요? Okay? Nasubukan mo na bang or nakakain ka na ba ng kimchi? Okay? Nasubukan mo na bang kumain? Number 5, chicken. Okay? So, yung chicken. Chicken pwedeng tak. Okay? Hindi siya tan. So, chicken을 먹어본 적이 있어요? Nasubukan mo na bang kumain ng chicken? So, yan. Yan yung mga basic example natin. So, ito yung noun na yon. Noun, food, vocabularies. So, marami tayong mga iba pang pagkain. Okay, pwedeng gulay, pwedeng mga iba-iba gulay, prutas, ganyan, tinapay. So, pwede natin siya dito, guys. Ipalit dito sa mga kulay blue na to. Okay? So, sa mga gustong kumuha ng copy, mag-message lang po kayo. And i-practice po natin. Okay? So, ayan. And other food. So, ito yung hack tips natin guys ulit na hindi natin matututunan ito kung hindi natin to gagawin yung hack tips na ito. I-practice mo ito na gamitin mo sa ibang food vocabs para maunawaan mo at matutunan mo. And then, babasahin mo ding malakas. Katulad ng pagbasa ko. Okay? So, sa ganung bagay guys, kapag paulit-ulit natin ginagawa, mas lalo nating mas papabilis yung pag-aaral natin ng Korean language. Okay? So, okay lang kahit na ikaw mag-isa, hindi ka pa masyadong sanay magbasa, kahit bagalan mo, ganun talaga sa una. Okay? So, ito yung pattern number 3 natin. Noun, 가본 적이 있어요? Okay? So, nakapunta ka na ba or nasubukan or nakapunta ka na ba sa noun place? Okay? So, ka is to go, bun, yan, bunjogi, na-try mo na. So, yung particle na to na nag-i-indicate sa places, okay? Kung nakapunta ka na doon, okay? Ito ay particles, places siya. Okay? So, sample sentences natin. 제주도에 가본 적이 있어요? 제주도에 가본 적이 있어요? Okay? So, nakapunta ka na ba sa Jeju-do? Sa Jeju Island, guys. So, island is Som. Okay? Island is Som. Jeju-do. Okay, number 2 is 한국어 가본 적이 있어요? 한국에
한국에 가본 적이 있어요? Nakapunta ka na ba sa Korea? Okay? So, yung mga nangangarap makapunta sa Korea, halimbawa yung kaibigan mo, hindi pa nakakapunta sa Korea, tatanungin mo siyang ganito. 한국에 가본 적이 있어요? So, ganun yung paggamit natin dito. Number 3, Pilipine 가본 적이 있어요? Nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Yan. For example, ang kakausapin mo naman yung kaibigan mong Koreano. Tatanungin mo siya, Pilipine 가본 적이 있어요? Nakapunta ka na ba sa Pilipinas? So, yon. Number 4, 미국에 가본 적이 있어요? Nakapunta ka na ba sa Amerika? Okay? So, yun yung ibig sabihin niya. Number 5, 부산에 가본 적이 있어요? Nakapunta ka na ba sa Busan? Okay? So, yun yung mga ibig sabihin niya, guys. Ito yung noun, places, vocabularies natin. So, 5 lang yung ginamit kong example para yung mga iba pang places na alam ninyo, pwede nyo siyang i-practice. Okay? I-practice nyo siya. So, marami na tayong na-share ng mga places, vocabs. So, tingnan nyo lang dyan sa baba ng mga previous videos natin. Andyan yung mga places, vocabs natin na pwede nyong ipalit at i-practice dito sa pattern natin dito, na grammar pattern natin. Okay? So, ito yung hack tips. I-practice mo ito sa mga iba pang noun places na alam mo para ma-practice at matutunan mo. At basahin mo malakas. Okay? So, yan guys, another pattern natin na maidadagdag natin sa kaalaman natin. Okay? So, pang ano na to? Episode number 2 na to. Marami-rami na tayong alam kapag na napapractice natin to lagi. Okay? So, hanggang nyo lang guys. At sa mga gustong kumanang copy, mag-message lang po kayo. Maraming salamat. Thank you and God bless.